At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Isidilang di Janice ang anak nila ni Fidel at pinalayas sila ni Tito sa bahay nila. At sumama na si Janice kay Fidel at naging masaya sila. Lumipas ang ilang taon at umagat sa buhay sila Fidel at Janice. Subalit palubog naman ang kabuhayan nila Tito. Naisang nila ang kanilang ari-arian sa bangko. Pati lote at bahay ay malapit ng masubasta. Kaya ginagawa nila ng paraan para hindi makuha lahat ng bangko. Samantala, ang daming humanga sa bata na si Bahar dahil sa murang edad ay Adiboy isa siyang profesor na nagsasalita. Kaya maraming nag-iimbita sa kanya para magbigay ng payo sa mga professional na tao. At malaki na ang kanyang kinikita. Nalaman yun ni Dito, kaya may nabuong plano sa isipan niya. Ang bawiin ang mag-inang Janice at Maha. Habang nagkukwentuhan, ang mag-asawang Ilyang at Atoy ay biglang may pumasok sa kwarto nila. Ilyang, nasubukan din natin ang naging mayama. Oo, kaya ko din magpabili ng sarili nating sasakyan para kung may gusto tayong puntahan, may magagamit tayo. Ay, nako. Pag-aaral no pa akong nagmaneho niyan, baka hindi ko na kaya. Kalesa, pwede pa. Problema ba yun? Di kukuha tayo ng driver. Oo nga, ano. Ay, sige, pagdating ni Janice mamaya, sabihin natin sa kanya. Ay, naku, parang nakikita ko na ang mangyayari. Magtataka ang mga kaibigan natin at mga kamag-anak natin. Dadalawin natin sila at magbibigay tayo ng pera sa kanila. Sino kayo? Huwag kayong papasok! Huwag! Huwag! Sino kayo? Huwag kayong maingay. Kundi babariling ko kayo. Dito! Ikaw! Huwag! Huwag mo kaming saktan! Maawa ka sa amin! Oo, Dinto. Alam ko na ang pakay mo. Sisingilin mo yung damyos ng binasag kong salabin ng sasakyan mo. Hindi yun ang sadya ko sa inyo ngayon. Anong kailangan mo sa amin? Nasaan ang mag-ina ko? Nasaan sila? Hindi namin alam! Mga sinungaling. Sige, kung ayaw niyong sabihin kung nasaan sila, sumama kayong dalawa sa akin. At huwag kayong sisigaw. Dahil hindi ako magdadalong isip na bariling kayo. Opo, hindi kami sisigaw. Diyos ko pong mahabagin. Tulungan mo kami. Anong gagawin mo sa amin? Wala nang marami pang tanong. Lumabas kayo dito at sumakay kayo kaagad doon sa sasakyan ko na nakapark sa labas. Dali nyo! Ay! Halika na, Atoy. Huwag kang patay-patay dyan. Halika na! Sige, tayo na, Ilyang. Dedo, iho, sino yung ikinulong mo sa kwarto? Sina Janice na ba at ang anak niya?
Hindi, Mami. Aba, hindi pala sila yon. Sino ang mga yon? Yung mga magulang ni Janice. Bakit sila ang ginukot mo? Nagdagdag ka pa ng problema ang dating pakakainid dito. Sandali lang, Mami. Gagamitin ko lang sila para madali kong makuha sila Janice at ang anak niya. Babantaan ko sila na kung hindi sila babalik sa akin, papatayin kong dalawang matanda. Mag-ingat ka. Huwag kang may makakita sa gagawin mo. Baka kalabuso ka. Wala na tayong pera na pang-ariglo sa kaso. Huwag kang mag-alala, Mami. Ako ang bahala. Oh, hayaan. Kakain na tayo. Ikaw na naman, mahal anak, ang mamuno sa panalangin, ha? Opo, Mama. Fina, Midel, halina kayo. Tawagin niyo na rin sina Inay at Itay. Sabay na tayong kakain. Janice! Janice! Ha? Midel, anong nangyari sa'yo? Janice! Si Nenay at Itay. Dinukot! Ano? Maawa ka na sa amin, Dindo. Pakawalan mo na kami. Wala kaming kasalanan sa'yo. Makakawalan ko lang kayo kung babalik na sa akin sila Janice at ang anak niya. Ay, matanda na kami, Dindo. Huwag mo na kaming ikulong. Maawa ka sa amin. Tumahimik kang matanda ka. Aray ko. Tama na, Sir Dindo. Tama na. Maawa ka sa asawa ko. Huwag mo siyang saktan. Parehas kayo. Tikman mo rito. Aray ko, natanggal ang pustiso ko at nabugya ang dalawang ngipin ko. Aray ko. Aray ko. Masag ang pustiso mo. Ah. Natanggalan ka ng ngipin. Diyos ko. Ipagdasal ninyong babalik na sa akin si Janice. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Naintindihan nyo? Oo. Naiintindihan namin. Kuya, alam mo na ba kung sino ang dumukot yun namang Atoy at Aling Ilyang? Nag-report na ako sa polis. At kasalukuyang inaalam pa nila kung sino yung dumukot sa kanila. Papa? Tita Vina? Oh, mahal anak. May sasabihin ka sabay ng Tita Fina mo. Opo, Papa. Ano yun, anak? Sige, sabihin mo na. Papa, alam ko na po kung nasaan sina Lolo Atoy at Lola Elyang. Ha? Nasaan sila, mahal? Nasaan sila? Nandun sila sa bahay nila Doña Josefa. Dinukot sila ni Tito Dindo. Ano? Totoo, anak? Dapat i-report natin kagad sa polis para mabawi sila kagad. Makasaktan sila ni Dindo. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Dahil hilingin natin sa Panginoon, napabalik na sila rito na walang anumang masamang nangyari sa kanila. Sandali lang. Magdasasal ako. Panginoon, sana ibalik mo sila lolo at lola dito sa bahay namin. Ngayon na. Halika na, Atoy. Halika na. Pumasok na tayo sa bahay. Bilisan mo. Ay, oo, Ilyang.
Kuya! Sina Aling Ilyang at Mang Atoy! Nandito na sila! O ano? Nakapag-isip-isip na ba kayong dalawa? Simple lang naman ang pinapagawa ko sa inyo eh. Kapalit ng kalayaan ninyo. O kayong dalawa, ayan ang telepono. Tawagan ninyo si Janice at sabihin ninyong bumalik na dito sa bahay. At isama ang anak niya. Sige na! Ano bang ginagawa ninyo? Tawagan nyo na siya. Pag matigas ang ulo. Uy, napakatibay nyo ah. Parang hindi nyo nararamdaman ang panununtog ko ah. Tingnan natin. Bubugbugin ko kayo. Talagang matibay kayo. Parang hindi nyo nararamdaman ang pambubugbog ko sa inyo. Sandali lang. Titignan natin kung kaya nyo pa itong gagawin ko. At kukunin ko itong golf club ni Daddy. Ito ang gagamitin ko sa inyo. Titignan ko ang tibay nyo ngayon. Ngayon, ito ang para sa inyo. Ha, hindi ninyo nararamdaman. Hindi. Papatayin ko na kayo. Sa pamamagitan ng paghambalos ko sa inyo ng golf club na ito ni Daddy. Dito, anong ginawa mo dito sa silid ng daddy mo, ha? Ayan, Mami. Napatay ko na yata ang mag-asawa. Parang hindi nila nararamdaman ang paghahambalos ko sa kanilang golf club ni Daddy. Edo, iho, anong ginawa mo sa daddy mo? Napatay mo ang daddy mo! Napatay mo siya! Hindi. Bakit nagkaganon? Naging si Daddy ang hinambalos ko. Si Daddy ang napatay ko! Kuya! Kuya! Oh, Pina. Saan ka galing? Kuya, galing ako sa kaibigan ko na malapit kina Doña Josefa. Oh, bakit? Anong sinabi ng kaibigan mo? Kuya, ayon sa kaibigan ko, napatay daw ni Dindo ang daddy niya. Ano? Dapat din yan? Paano nangyari yun? Sariling magulang niya, pinatay niya. Parang nawawala na yasta sa tamang kaisipan si Kuya Dindo eh. Kailangan mag-iingat tayo sa kanya. Baka bigla na lamang pumunta rito at dudukutin tayo. Hindi na po mangyayari, Papa. Dahil may mga angel na nagbabantay na sa atin. Ano? Angel? Opo, Papa. Gusto ninyong makita ang angel na nagbabantay sa atin? Si Angel San Gabriel? Oo. Nasaan siya, anak? Nasaan ang anghel? Sandali lang, ha? Angel San Gabriel, magpakita kayo kay Papa
at Tita Fina. Kumusta na kayo, Midel, Pina? Oh, hayaan sila, Papa. Tita Fina, tignan niyo siya. Oo nga, nakikita ko siya. Kuya, nakikita mo rin ba siya? Oo, Fina. Nakikita ko na rin si Anghel San Gabriel. Siya ang magbabantay sa atin, Papa. Hindi nila tayo pababayaan. Maraming salamat po, mahal na San Gabriel. Gabriel, kawawa ka naman. Hindi man lang kita natulugan. Daddy, tawarin mo ko. Pero hindi ko kasalanan to. Kasalanan ng mga mag-asawang yun dahil hindi ko alam na tumakas pala sila. At ang akala ko silang binubugbog ko dahil pinatay ko ang ilaw sa kwarto. Hindi ko alam na ikaw na pala ang hinahambalos ko ng golf club. Huwag kang masyadong maingay dito. Baka may makarinig dyan sa sinasabi mo. Dahil ang report ko sa pulis may pumasok na masamang tao na siyang pumatay sa daddy mo. Gaganti ako sa kanila, Mami. Gaganti ako. Huwag ka munang gumawa ng hakbang. Asikasuhin muna natin ang pagpapalibing sa kanya. Wala na tayong pera. Kulang na ibabayad natin sa serbisyo ng punerarya. Kung maliit ang maiipon natin na abuloy, kukulangin tayo. Wala na akong alam na mauutangan. At isa pa, baka hindi na tayo pautagin. Dahil alam na nilang nalugmok na tayo sa kahirapan. May magarang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Sino kayang dumating na makikiramay na yan? Oh, Mami, tignan ninyo kung sino ang mga bumaba. Tignan ninyo. Sila Janice at Midel. Kasama nila ang bata. Kawawa naman si Don Gabriel, pinatay siya. Masamang tao. Ayun sila. Sinilip nila ang bangkay ng daddy. Kumukulo ang dugo ko sa Midel na yan. Inagaw niya si Janice sa akin. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko si Janice. Kasama ang bata. Maghihintay ako ng magandang pagkakataon. Dudukutin ko ang batang yan para ako ang makinabang sa kanya. Hindi ang Midel na yan. Bakit nangyari ito? Lola Josefa, alam ko pong mahal naman niyo si Lolo Gabriel. Kaya kailangan mabuhay siyang muli. Paano mabubuhay yan 4 na araw na siyang patay. Mabubuhay po siya, Lola. Kung gusto niyo. Patay sa kanya. Talagang gustong-gusto ko na muling mabuhay siya. Sige po. Kung naniniwala kayo sa Diyos, mabubuhay siya muli. Manalangin po tayo sa Kanya. Amang nasa langit, pakibalik
po ang buhay ni Lolo Gabriel. Ngayon din. Dahil mabait siya. Anong nangyari sa akin? Si Don Gabriel, nabuhay! Nabuhay si Don Gabriel! Tuluyan na kayang mabubuhay si Don Gabriel. Pagiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Maligdem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.